Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys. Actually, yung movie na bibigyan ko ng reaction at saka feedbacks and reviews. Napakatagal na nitong movie na to. But then, kasi today, this morning, napakinggan ko lang kasi yung kanilang naging OST o yung soundtrack ng movie na to. Kaya biglang nag-pop in siya sa isip ko. And then sabi ko, bigyan ko nga ng reviews. Kasi kahit matagal na tong movie na to, I'm sure, marami pa rin hindi nakakapanood. At pag napanood nyo to, maganda to guys. Itong movie na to, this is a Hong Kong action film na pinalabas noong year 2002. So, ilang decades na? 2 decades na yung nakalipas, diba? So, itong Hong Kong action film na to ay yung title na So Close. O, diba? Napakinggan ko yung OST niya kanina, yung kinanta ng Carpenters, kasi OST siya doon. So, sobrang yung soundtrack na yun, biglang nag-pop in sa isip ko yung movie na yun, na actually, guys, 5 times ko siyang pinanood nung nasa Dubai pa ako, tsaka dito sa Pilipinas. I don't know if it is still napapanood sa Loklok, pero sa Netflix wala siya, hindi siya napapalabas doon or hindi siya napalabas. So itong movie na So Close na to, pinalabas to noong year 2002. Bali ang artista dito guys, mga Hong Kong actresses, tapos magkapatid sila dito. Hindi ko na matandaan yung pangalan nung actress na dalawa, yung magkapatid, pero yung pangalan nila sa movie, si Lin at saka si Sue. Bali si Lin, siya yung elder sister dito, si Sue yung younger. So actually, silang mga magkapatid na to ay mga hacker at assassins. Bakit nga ba sila naging ganon nung time na yun? So guys, kasi namatay yung mga parents nila sa isang parang inassassin din or may ginawang hindi masama. Tapos nung sila na yung babarilin, nakita sila yung naging parang nag-adapt sa kanila. Tapos nung babarilin sila, instead na sila yung barilin, ang binaril nun yung pumatay sa mga parents nila. Tapos after that, tinuruan na sila, inadapt sila kung paano ba maging isang hacker, kung paano maging magaling sa lahat. Si Sue, yung pinaka-ate, ay yung pinakabunso, magaling siya sa computer, magaling siya, super galing siya. Tapos yung ate naman, siya yung more on sa action. So siya yung may mga ginagawang hindi maganda. So siya yung nag-a-assassin, in other words. So dahil marami silang projects na tinatanggap, syempre nagkaroon sila ng pera, yumaman sila, tapos nakilala sila. Tapos actually, sa patuloy na pagkilala sa kanila, obviously, hinahanap din sila ng mga alagad ng batas dahil nga sa mga ginagawa nila na pag-hack, tapos at the same time may mga ginagawa silang hindi maganda, yung pagtugi sa mga company, i-hack nila yung isang computer ng isang company, at the same time may gagawin silang masama doon sa pinakamataas. So yun, hinahanap sila. Then one time nakita ni Lin yung parang childhood sweetheart niya. So after that, nung nag-meet sila uli, parang umano sa isip niya na gusto niya na magbagong buhay. So yung kapatid niya, nung sinabi niya sa kapatid niya na last project niya na yung tinanggap nila nun, parang napaisip yung kapatid niya na meron pang project na darating. So tatanggapin niya to para, at syempre para mabuhay sila, diba? Pero si Lin, ayaw niya nang tanggapin. So nagkaroon sila ng parang hindi magandang misunderstanding sa isa't isa. Tapos hindi pala alam ni Sue na parang kaya gusto magbagong buhay ng kapatid niya dahil syempre na-in love na, 'di ba? So nung tinanggap ni Sue yung project na isa, siya na yung gumawa, siya na yung mag-a-assassin. Hindi siya ganun kagaling, unlike kay Lin, hindi asentado. So buti na lang sinundan siya ni Lin dahil nakita niya doon sa monitor na wala yung kapatid niya at ginrab nung kapatid niya yung project. So after that, siya ang gumawa, buti na lang nasundan niya si Sue, and then after that, siya na yung gumawa para at least hindi naging palpak. Pero nagkaroon sila ng misunderstanding doon na sana hindi niya na tinanggap yung project kasi nga gusto na magbagong buhay nung ate niya. Tapos at the same time, birthday pa nung ate niya. So nung after nung birthday nung ate niya, gusto niya mag-sorry kasi nga nagkaroon sila ng sagutan, alitan. Tapos at the same time, meron isang agent na parang naka-attract din sa attention ni Sue na ka-birthday nung kapatid niya. Tapos yung agent na yun, hinahabol niya si Sue at the same day ng birthday ni Lin. So ang nangyari, buti lang na-contact agad ni Sue si Lin dahil tinutugis na siya ng mga pulis. Tapos yung agent na mayroong gusto sa kanya. So yung nangyari encounter na yun, nung birthday mismo ni Lin,
habang tinutulungan niya si Sue, nakamonitor siya kay Sue kasi nga tinutugis na siya nagsasabi ko saan dadaan si Sue, saan mayroong pwedeng taguan, ganyan. Ang nangyari, meron biglang dumating na mga assassin din, na mga galit sa kanila, na tinutugis sila. Habang tinutulungan niya yung kapatid niya, nakikipaglaban din siya mismo sa bahay nila. So, ang nangyari, may hindi magandang nangyari kay Lynn, na talagang ikinagulat niya na mismong araw ng birthday niya nangyari sa kanya yun. So, ang nangyari, nawala din siya, natamaan siya ng baril, so namatay din dito si Lynn. So, after that, tung pag-uwi ni Sue, nakita niyang wala ng buhay yung kapatid niya. Syempre, masyado siyang nasaktan dahil mismong araw ng birthday niya, at habang tinutulungan siya ng kapatid niya, nakita niya sa monitor kung ano ang nangyari. Kaya masakit na masakit kay Sue yung nangyari sa kapatid niya dahil nagkaroon pa sila ng alitan bago ito nawala. So, maganda yung story nun, guys, kasi at the same time, ginawa niya lahat para makuha niya yung justice para sa kapatid niya. Tapos at the same time, nagbagong buhay din siya dito. Maganda ang story ng So Close kasi it's all about sisterhood and all about yung paano nga ba nila itinama yung buhay niya, paano niya ginamit yung talino niya, yung galing niya sa maganda. Kasi nga, masyado siyang matalino para sa mga gadgets, sa mga techie, tapos ginagamit siya sa hindi maganda. So, parang ang naging dito, dapat gamitin mo yung talino mo, yung galing mo sa mabuting paraan. Maganda yung story ng So Close, although nakakaiyak kasi nawala dito yung kapatid niya, yung kaisa-isa niyang kapatid na babae habang tinutulungan siya. So, if you want, guys, you can still watch it, I think, sa Loklok, or hanapin niyo siya. Maganda siya. So Close yung title, a Hong Kong action film ng 2002, at magagaling din yung mga actresses dito. Sobrang ganda. Although it's an old movie, pero still makaka-relate pa rin kayo. So, guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs. Dito lang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye, guys!